Dahil first of all, hindi ugali ni Catherine ang magparinig o tumira via social media. Di ba mga chika, kilala nyo ba si Catherine? Kung hindi, mga chika, ang pinaka-worst na ginawa niyan sa isang kaaway or masabi natin nakakatampuan is i-unfollow niya sa kanyang Instagram account. That's it. At syempre, para matuldukan na nga iyang controversial na picture na yan, here's the proof mga chika, bibigyan ko kayo ng resibo. Kasi magandang araw mga chika, Rigel Pulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayo mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending ng mga showbiz balita. Sa loob lamang ng 10 araw ay kumita na ng mahigit 1 billion gross revenue ang record-breaking movie na pinagsamahan ni Catherine Bernardo at Alden Richards. Mga chika, talagang record-breaking kasi alam nyo ba, ito lamang ang natatanging Filipino movie na kumita ng mahigit 1 bilyon. So mga chika, naungusan niya pa yung rewind ni Marian Rivera tsaka ni Ding Dong Dantes before. Kasi alam ko iyon ay umabot ng 924 million pesos. So it's almost 1 billion. Pero eto mga chika, sa loob lang ng 10 days, kumita na siya ng mahigit 1 billion. I think it's around 1 billion and 60,000 mga chika, no? So yan ang pinag-uusapan, di ba? Nirelease siya on November 13 and then November 23 mga chika, gross earning niya is more than 1 billion na kaagad. So mga chika, nakakabilib and I expect nothing less with Catherine and Alden. So matagal na itong ina-anticipate, itong sequel nga ng Hello Love Goodbye na Hello Love Again. And marami sa ating mga kababayan mga chika yung gustong makita yung mature role ni Catherine. Kumbaga yung Catherine na malaya, yung Catherine na walang iniisip na jowa, di ba kachika? Kaya naibigay niya rito yung full blast ng kanyang acting skills. Wala siyang iniisip, hindi siya nagpipigil, hindi siya natatakot na may magagalit sa kanya, di ba? And then there's Alden mga kachika, na talaga naman isa rin sa mga primetime king ng GMA7. Sabi nga nila dito mga kachika, yung Reyna sa ABS and then yung Hari naman sa GMA pinagsama, kaya ito yung nangyari. Di ba mga chika? And of course mga chika, hindi rin natin pwede iset aside yung mga supporting co-actor and co-actresses nila sa movie na yan, na siya rin mga chika sinasabing naging susi kaya naging matagumpay. And last but not the least mga chika, all credits to Direk Cathy. Kumbaga siya yung nag-direct ng Hello Love Goodbye na naging successful din, and then here you go, Hello Love Again, record breaking and the only Filipino movies who got a 1 billion pesos gross revenue. And mga chika, nag-e-expect pa tayo na tataas pa yan sa mga darating pang mga araw. So again, congratulations to Kat din for having this kind of achievement and success, and more powers to you. Sana nga magkaroon pa kayo ng more movie series because I'm definite na hahakot at hahakot ulit kayo ng mga awards. So mga chika, next topic naman tayo, and this is about Catherine Bernardo. So hindi ko alam kung aware na kayo sa balitang ito, pero nagtitrending si Catherine this past few days. Hindi dahil dito sa movie nila na Hello Love Again, pero sa isang picture. Okay? Dito kasi sa picture na ito, makikita natin si Catherine nakatayo malapit sa isang logo. And then mga chika, para siyang nag-iisip doon. And then naging controversial yung picture na ito dahil doon sa nakasulat sa logo. At iyon nga ay ang pangalan na Martha Blythe. Okay, so mga chika, marami yung nagtatanong, ano ba itong ibig sabihin ng Martha Blythe? So syempre, nagkaroon kaagad ng assumption yung mga tao, yung mga bashers ni Catherine. Bakit may Martha Blythe dyan? Tinitira ba ni Catherine itong si Andrea Brillantes na siyang may-ari, mga chika, ng nickname na Blythe? Diba? Kumbaga, alam naman nating lahat, diba? Tinatawag si Andrea, ng mga kaibigan niya sa showbiz, ng mga close friends niya na Blythe. And even yung iba niyang social media accounts, mga chika, Blythe din yung pangalan. And we all know that Andrea Brillantes ay isa sa mga sinasabing naging dahilan ng hiwalayan ng Katniel. Diba? So ang alam nating lahat, ang balita, diba? Etong si Andrea ang naging third party ni Daniel habang sila ay magkarelasyon pa ni Catherine.
So mga chika, there's a factual basis onto it. Mismong si Andrea ang umaming yan kay Catherine. So mga chika, no, fix na tayo sa balitang yan. Hindi na natin palalakihin. So tututukan natin kung bakit nga ba binabash dyan sa specific photo na yan si Catherine. Wala naman sinasabi si Catherine na directly na si Andrea yan. Walang pag-amin. And then mga chika, yung mga fans ni Catherine, syempre dinidepensahan siya. Dahil first of all, hindi ugali ni Catherine ang magparinig o tumira via social media. Di ba mga chika, kilala nyo ba si Catherine? Kung hindi, mga chika, ang pinaka-worst na ginawa niyan sa isang kaaway or masabi natin nakakatampuan is i-unfollow niya sa kanyang Instagram account. That's it. Yun na yung pinakamalala. And hindi siya mga chika confrontational. Kasi professional siya eh. Bakit niya gagawin yan na ibababa niya yung level niya na alam yung titirahin niya etong si Andrea via a social media post? Diba mga chika? Ngayon, kung kayo ay talagang tunay na fan ni Catherine, kilala nyo siya, di ba? Hindi magbabago yung tingin nyo sa kanya dahil lamang doon sa mga ikinakalat ng kanyang mga bashers. Saka heads up na lang din sa lahat, maraming beses nang naloko si Catherine, maraming beses na siyang niloko ni Daniel, pero until the end, pinrotektahan niya pa rin yung reputasyon ng kanyang ex. Di ba mga chika, nakipag-break siya kay Daniel, kumbaga naghiwalay sila, pero wala siyang sinabing any damages, any negative doon sa ex niya na yun. Kahit na alam naman nating lahat sa balita na si Daniel talaga yung nagloko. Di ba mga chika? Yan yung Catherine na kilala natin. Kaya doon sa mga nagsasabi na eto nga daw picture na ito ay direktang patama kay Andrea Brillantes. Yang Martha Blight na yan na meron daw aso doon sa ilalim na parang eto daw si Catherine mga chika kumbaga gumagante kay Andrea via this picture. That's pure kalokohan lang. At syempre para matuldukan na nga iyang controversial na picture na yan, here's the proof mga chika, bibigyan ko kayo ng resibo. Kasi yung Martha Blight na yan ay ang assistant director sa pelikula ni na Catherine at ni Alden na Hello Love Again. So mga chika, assistant director yan, and mismo etong si Martha Blight mga chika yung nagpost ng picture kasama ang Kat din na siya mga chika yung tinutukoy ni Catherine doon sa picture na yun. So wag kayong masyadong naghuhusga, wag kayong masyadong nagpe-presume, wag kayong masyadong, lalo na yung mga bashers wag kayong masyadong gumagawa ng fake news, gumagawa kayo ng usap-usapan. Kahit na hindi naman totoo, siguro dahil galit kayo kay Catherine, naiinggit kayo kay Catherine, so para makaganti kayo or makabawi kayo dito sa tinatamasang success niya, bumabanat kayo ng mga ganyang kwento. Diba? So yan lang mga chika, no? Sana maging aral ito sa lahat ng mga nagbabalak na tumira sa isang tao, sa isang celebrity kahit wala naman silang factual basis, basta may masabi lang, wag nyong gawin yan. Please mag-research muna kayo bago kayo manghusga. Hindi naman tayo nagiging biased dito sa Chika Patrol, pero nagiging totoo lang tayo. And to all our kachikas out there na gusto magbigay ng kanilang opinion tungkol sa usaping ito, please feel free to do it here in the comment section. Chika Patrol signing out!